Nagawa pa ring maitawid ng Petrogas ang tagumpay sa kabila ng kaguluhang nangyayari sa kanilang kupunan dahil sa agarang pagbitiw ng kanilang Japanese coach na si Coach Koji Tsuzurabara at nagmula rin sila sa pagkatalo sa Ilagan City na winalis sila ng Farm Fresh. Pero bumangon sila para talunin naman ang Chocomucho sa PVL Untour sa Kandun City. Isang laban na puno ng aksyon, determinasyon at ang pagbabalik ng kampiyon. Dahil nabawi ng Petrogas ang kanilang lakas at napanatili ang kanilang kumpiyansa at ang mahalagang momentum patungo sa knockout stage nang bumangon sila mula sa isang set na pagkatalo para mapabagsak ang Chocomucho. Sa isang matapang na pagbabalik sa fourth set sa pagtatapos ng PVL Untour Preliminaries noong Martes ng gabi sa Kandun City Arena. Kahit na ang panalo ay medyo huli na para baguhin ang kanilang posisyon, ito ay naging isang napapanahong pampalakas ng loob para sa Angels na dati nang natalo sa sunod-sunod na mga laban at nangangailangan ng spark upang muling matagpuan ang kanilang dating anyo na nagpalakas sa kanila bilang mga kampyon ng All-Filipino Conference. Si Nicole Tiamzon na hinirang bilang best player of the game ay nagpakita ng husay sa depensa at atake na may 16 points at 12 excellent digs. Pero hindi lang siya nagdala ng Petrogas. Si Myla Pablo, ang veterana, ay nag-ambag rin ng 23 points at isang napakatalinong back row hit ang nagtapos sa laro. Ang suporta ni na Aiza Puntilla sa Tranya Musa ay naging susi rin sa tagumpay. Dahil sa resulta, natapos ng Petrogas ang Pool A play na may 2 panalo at 3 talong record. At siniguro ang number 4 spot at isang paghaharap sa ikalimang seed ng Pool B na akari sa knockout phase. Isang laban na maaaring maging simula ng muling pagbangon para sa franchise. Dahil sa ika-4 na set, muntika nang makuha ng Chocomucho ang momentum pero ang Petrogas na nabuo na ang kumpiyansa at naging kalmado ay naglunsad ng isang malakas na pag-atake. Ang 8 puntos na sunod-sunod na nagbigay sa kanila ng kalamangan dahil sa pagtutulungan ni Musa, Adolfo at Pablo ay nagpabago ng takbo ng laro. Pero nang tanungin si Tiamzon, ang player of the game, tungkol sa mga paghihirap ng kupunan matapos ang kanilang All-Filipino title run, itinuro ng dating UP standout ang pangangailangan para sa kanilang kupunan na muling pagsasama-sama kasunod ng pag-alis ni Coach Koji Tsuzurabara. At ipinakita ng Petrogas ang mga palatandaan ng paghahanap muli ng kanilang ritmo. Lalo na matapos ihulog ang unang set, gumuhit ng lakas mula sa isang perpektong 3-0 na record ng panalo sa Kandun noon. Nananatili ang Angels na kalmado at kinontrol ang mga sumunod na set na may panibagong poise at intensity sa depensa. Ang tagumpay ay naging isang angkop na regalo para kay interim coach Brian Esquivel na ginabayan ang kupunan ng may kalmado at kaliwanagan sa isang mahalagang bounce-back match. Ang veterano na si Myla Pablo ay nasa harapan ng Petrogas charge na nagbigay ng 23 points performance na tinatakan ng isang matalinong back row hit na nagselyo sa laban. Nagdagdag din siya ng 16 excellent reception na ipinakita ang kanyang all-around prowess. Talagang pinakita niya ang bagyong Pablo. At ang frontline ng Petrogas ay nabuhay sa net na nag-outblock ang Chocomucho sa 13-8 at nangingibabaw sa mga atake na 57-47. Nakakuha rin sila ng 7 service aces at nalampasan ang kanilang 26 unforced error sa pamamagitan ng paglilimita sa offensive rhythm ng Flying Titans. Pero sa kabila ng malalakas sa pagganap ni Cherry Nunag na may 17 points, si Ayesha Juegos na may 16 points at si Royce Tubino na may 13 points, hindi pa rin napigilan ng Chocomucho ang momentum nito sa unang set at bumagsak sa isang panalo at 4 na talong record sa pool stage. Pero ang panalo na ito ay higit pa sa isang simpleng tagumpay. Ito ay isang pahayag, isang paalala na ang Petrogas ay hindi pa tapos. Matapos ang pagbabago sa kanilang coaching staff, muling nagsama-sama ang kupunan at nagpakita ng kanilang kakayahan na bumangon mula sa mga pagsubok. Handa na sila sa knockout stage at handa na silang makipaglaban para sa corona. Ang Chocomucho ay natapos sa number 5 at makikipaglaban sa number 4 ng Pool B at yun ay ang Zeus Coffee. Samantala, ang PLDT na may 5 panalo at wala pang ni isang talong record at ang next leg ay may 4 na panalo at 1 talong record ay nakakuha ng outright quarterfinals berth sa Pool A. Sa Pool B naman, ang Signal at Creamline ay nakakuha ng nangungunang 2 pwesto.
Kaya ang Petrogas na may bagong momentum at determinasyon ay naglalayon ng mas malalim na pagtakbo sa tournament. Kaya abangan ang kanilang susunod na laban at yun ay ang bakbakan naman sa Akari. Dito ko. Paano? Can you dance? Can you dance? Direct. One. Ganun ko. One. Go Bella. Triple! Alam mo, OA talaga na ito ni Freak. Saka dyan ako, tignan mo.